beloved Boss Mike Cervera. Eto na ho. Aba, lumabas na ho ang totoo. Abay, akalain po ninyo na talagang etong Mindanao ho natalo. Oo, natalo ang alyansa. Bakit ho kanyo? Kasi ho, ang dami hong binubuhos na mga proyekto dyan. Kaya nga lang po, mga kababayan, dahil dito sa pagharang, ano po, hinaharang po yung mga proyekto ng gobyerno. Binubuhusan nga ho ang Mindanao. 'Di po ba? Ngayon mga kababayan 'no, ano na nangyari? Bakit natalo? Ayan, lumabas na po ang totoo, mga kababayan, lumabas na ho ang totoo. Ultimo sa baluarte ni Lagdameo, mga kababayan, talo ang alyansa mga kababayan, imbis na manalo kahit man lang sana doon sa baluarte ni Lagdameo po, wala ho. Laglag po lahat. Ubos mga kababayan. Oo. Laglag silang lahat mga kababayan. Diyan niyo siguro na maiisip na tama ho yung aming aming mga sinasabi sa inyo. Ano po, Kaya magtiwala ho kayo sa'min at lalabas at lalabas ang katotohanan, ang daming sinasabing naririnig, best friend 'yan ni presidente. Alam niyo mga kababayan, sa buhay ng pulitika wala hong kapatid, wala hong best friend, kaibigan, wala hong ganyan. Sample na lang natin, ano po, example na lang natin si Amy Marcos, kapatid pa ho yan mga kababayan, pero ano nangyari, 'di ba? Kapatid yan, yung pa kayang best friend. So ngayon mga kababayan, ayan na nga ang nangyayari, 'di ba? Wala na tayong magagawa, nangyari na nangyari. Pero dapat kumilos si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Dapat matauhan na siya kung sino-sino yung mga dapat niyang ilagay diyan sa kanyang mga paligid, 'di po ba? Gano'n. Isa pa mga kababayan, yung Toby Chanco mga kababayan, kita niyo. Ano nangyari? Ultimo sa Malabon mga kababayan, Ultimo po sa Malabon, hindi po nabotas. Ultimo sa nabotas mga kababayan, na kelakas-lakas ni Pangulong Bongbong Marcos diyan. Aba mga kababayan, 'di ba? Ano nangyari? Laglag din ho ang alyansa. Yan mga kababayan. Kaya napakahirap talaga pagtiwalaan ang mga nasa paligid mo. Ang hirap kumuha ng tapat na taong makakasama mo na sulong sana ng iyong mga gusto. Ang mahalaga po ang mga kakampi, 'di po ba? Mahalaga ang mga kakampi sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang mga kababayan, ayan ang nangyari. Ano pang magagawa natin? 'Di po ba? So mag-umpisa na lang sa umpisa. Si Pangulong Bongbong Marcos at magagilap na mga tao na maaaring makatulong pa sa kanya sa natitirang 3 taon na panunungkulan niya, 'di ba? Pero gano'n pa man, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos hindi ho natigil sa pagtatrabaho. Tama ho yung sinasabi ng marami na kahit anong buti ng presidente, kung hindi tutulong itong mga nakapalibot, kung may mga nakapalibot din na mga walang hiya, mga kababayan, tulad ng mga yan, sila Lagdameo, mga kababayan ko, wala hong mangyayari. Hindi ho talaga maisusulong at maipagtatagumpayan ni Pangulong Bongbong Marcos yan na mag-isa. Alam niyo sa totoo lang, tama si Biko sa sinasabi niya na mga kababayan, hindi ho gano'n kagaling ang isang tao dahil sa magaling may mas magaling pa at may kasunod pang mas magaling at may mas magaling pa uli mga kababayan. Madalas kong sinasabi sa inyo yan, walang dapat na ipagmalaki at ipagmayabang ang isang tao sapagkat mga kababayan, walang katapusan ang kagalingan. 'Di po ba? Maraming magagaling diyan na hindi ho nabibigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa bayan. Gano'n po 'yun, example po, eto po, paparinig ko po sa inyo. Pasok. Puwedeng Hmm, nakasalalay sa isang tao, hmm, Hindi talaga puwede, Kasi sabihin mo,
Hmm. Ako bilib ako sa sarili ko. Yeah. Confident akong tao, di ba? Pag sinabi mo magaling ako, hindi na ako magsasabi na hindi. Ako naniniwala ako sa sarili ko. Pero, kung sasabihin mo, pag-asa sa isa, ano yun, walang ganun. Kahit presidente ka pa ng buong mundo, hindi mo mababago ang sistema ng mag-isa. Yan ang kailangan ma-realize natin bilang mga Pilipino. Huwag tayo maghanap ng savior. Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Tayo, kumilos tayo kung nasan tayo ngayon. Mayor ka, gawin mo kung anong pwede mong gawin. Try to make the, change, try to effect change as best as you can. Teacher ka, do what you can. Businessman ka, pay your right taxes, do what you can. Whether you're a leader in an NGO, civil society, diba? All of us have a part to play. Hindi pwedeng isang leader lang. So, with that in mind, I'm not keen on any specific position or to run for... Alam ko lagi sinasabi ng mga politiko yan. Pero sa akin, yun talaga. Kahit i-dissect mo yung puso ko, yun pa rin yung makikita mo. Hindi ito tungkol sa position. 2019, halos munti ka naman hindi talaga tumakbo. Yan naman ang totoo. 2 days before nga lang ako nag-decide. But to me, that's not the point. Kung anong posisyon or what. Basta, ulitin ko. Ang importante sa akin, pagkatapos ng term ko sa Pasig, na institutionalize namin yung mga reforma. Na mas madali nang gumawa ng mabuti, mas madali nang gawin ng tama, mas mahirap nang maging corrupt. Win na yun. Yun yung biggest win that we could possibly have here in Pasig. And after, I don't like thinking too far. That's, even when I was younger, high school, college, nag-decide ako kung anong course kukunin ko. Anong deadline, the day before, parang ganun lang ako. Pero ako, nakikita ko sa future ko, after my term, I'm not really sure what's going to happen. But definitely, I'll do my best to try to help develop younger leaders as well. Yun talaga, hindi posisyon ng habulin ko. Ang gusto kong mangyari, na makapag-ambag ako para dumami yung mga leaders natin. And the only reason why I'm saying it now in public is because maybe there are like-minded people who want to work at this. Usap tayo. Let's develop a new generation of leaders who will be better than us. Galing. Hindi yung puro iniisip natin, ay magaling to, dapat patakbuhin na ganyan. Hindi na. Hindi ko kailangan, let's develop younger leaders. Ako naniniwala ko, ang daming magaling dyan eh. Yan. Ang daming magaling. Sila yung patakbuhin natin. Hanapin natin Iyon ang sinasabi ko sa inyo. Sige, tuloy. Tapusin muna natin. kung sino yung pinakamagaling. Definitely hindi ako yun. Kasi college ako, di naman ako top of the... Ang daming mas magaling sa akin eh. Kasi di sila nabibigyan ng chance. Yeah. Sila yung mga dapat tumakbo for national office. Sila yung mga dapat tumakbo. Kaso hindi sila mananalo sa ngayon. But let's do our part. Mabago natin yung lipunan natin. Mabago natin yung politika dito. Baka by 2028, may matulungan tayo. Diba? Sila yung dapat. So, yun yung sa akin. I don't know how many people will agree with me. Alam ko yung iba, pipilitin pa rin na, dapat ikaw yan. Hindi tayo dapat ganyan mag-isip. Yeah, di ba mga kababayan? Napakaganda. Napakaganda na sinabi ni Biko, mga kababayan. Alam niyo po, na ang pagtakbo ng politika at maging leader po, hindi po yan, mga kababayan, hindi po kakayanin ng leader lang, tulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinalal nga ho natin, pero mga kababayan, hindi naman ho natin tinutulungan. Ano po? Hindi naman natin tinutulungan. Wala ring silbi. Ganun ho yung nangyayari sa kanya ngayon. Ultimo ho yung mga nakapaligid kay Pangulo mga timawa, mga kababayan. 'Di ba? Aminin na natin yan, hindi porke kaibigan, hindi porke nandiyan sa tabi, malinis katulad ni Pangulong Bongbong. Yan po ang nakakapagpadumit, nakakapagpasira sa isang leader, yung mga nakapaligid. Di ba? Hindi naman 24 oras nababantayan ni Pangulong Bongbong yaang mga taong yan. Kaya yung mga yan na dapat na tumulong sana
kay Pangulong Bongbong Marcos at tumulong din sa mga proyekto na pinapatupad ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho eh. Kung hindi yung pansariling interes, naging siga-sigaan ho sino? Si Lagdameo sa Mindanao eh. Siya ho yung nagpapatakbo ng politika daw sa Mindanao. Di po ba, mga kababayan? Siya ho yung nagpapatakbo ng politika sa Mindanao. Pero bakit ganon? Hindi ho na ipanalo ni Lagdameo ang mga kandidato ng alyansa. Kaya malaking katanungan ho yan, mga kababayan. Kaya ngayon lumalabas yung mga issue. Kita nyo, maraming nanawagan ng mga leader sa Mindanao na itong si Lagdameo, mag-isip-isip ka na, Mr. President, dahil nga daw, itong si Lagdameo, walang ginawang mabuti para sa iyo, kundi para lang sa sarili niya. Di po ba? Pero dito tayo kay Vico Sotto, mga kababayan. Napakaganda ng sinabi niya. Ulitin lang natin ito. Hindi pwedeng nakasalalay sa isang tao eh. Hindi talaga pwede eh. Sabihin mo, ako bilib ako sa sarili ko. Confident akong tao, di ba? Pag sinabi mo magaling ako, hindi na ako magsasabi na hindi. Ako naniniwala ako sa sarili ko. Pero kung sasabihin mo, pag-asa sa isa, ano yun, walang ganun. Kahit presidente ka pa ng buong mundo, hindi mo mababago ang sistema ng mag-isa. Hindi mo mababago, kahit presidente ka pa ng buong mundo, mga kababayan, hindi mo mababago ang mundo mag-isa, ang iyong trabaho mag-isa. Hindi mo mababago ang sistema mag-isa. Lahat po, mga kababayan, hindi magagawa ng isang leader, ng isang presidente, ng mag-isa ka lang, mga kababayan. Kailangan ho ng tamang mga kasama. Di po ba? Kaya nga kadalasan po ang nakakasira saan? Sa isang gobyerno, sa isang presidente, yung nakapaligid sa kanya mismo. Di po ba? Yan po yan, mga kababayan. Tama si Vico dyan. Tuloy. Yan ang kailangan ma-realize natin bilang mga Pilipino. Huwag tayong maghanap ng savior. Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Correct, mga kababayan. So, tulad yan, ano po, mga kababayan. Ang Pangulo, ang kagustuhan ay maiangat ang ating pamumuhay, ang ating bansa. Pero mga kababayan, makikita nyo, napakarami dyan saan? Sa kampo. Sa kaya, yan na lang. Example na lang natin yung kampo ni Duterte po eh. Ano pong ginagawa, mga kababayan? Sukdo lang makipagpatayan yung mga yan, mga kababayan. Para lang maagaw yung kapangyarihan. So paano? Paano natin may aangat ang ating bansa niyan, ang ating mga kababayan sa kanilang mga problema sa bansa natin? Wala. Oo, mahihirapan at mahihirapan po. Yan po yung lagi nating sinasabi at pinaglalaban. Na sana, dahil nga nahalal na si Pangulong Bongbong Marcos, abay hayaan na ho natin na siya na mismo, di po ba, na patakbuhin at tayo mismo na mga Pilipino, hindi man perpekto ang gobyerno, abay tumulong ho tayo. Ang nakakalungkot nga ho, mga kababayan, ay may mga tao na na mga nakapaligid kay Pangulo, na mga walang iya, mga kababayan, mga walang iya talaga. Ay kita nyo ho, nakita nyo na sa resulta ng halalan, sa dami ho ng bumatikos, sa dami ng nagalit, sa dami ho ng mga nagsilayasan dito sa channel na to. Kita nyo, mga kababayan? Ngayon, sasabihin nyo, mali pa rin po ba kami? Marami ho kami na tumuligsa diyan kay Lagdameo. Hindi lang naman ho ako, mga kababayan. Napakarami ho namin. Ngayon, siguro naman masasabi nyo na tama kami. Sasabihin nyo na naman, Cerbera vlogger na naman. Hindi ho, mga kababayan. Opo, dahil alam nyo, mga kababayan, sa pag-aanalisa lang ho ng mga nangyayari, medyo lawak-lawakan ho natin. Hindi ho yung porke kaibigan, bakit mo inaaway? Gago ka pala bakit mo inaaway? Mga ganon. Ang dami naming mga narinig na masasakit na salita yan tungkol kay Lagdameo. Pero okay lang ho yun. Sabi nga natin, lalabas at lalabas din naman ang katotohanan dyan mga kababayan. Di po ba? Ayan, lumabas na ang katotohanan.
Siguro naman ay mga kababayan, bati-bati na ho tayo uli. Oh, 'di po ba? Oh, sabi ko nga politika lang ho ito. Minsan ho talaga, nananaig yung ating emosyon at yung mga opinyon at pananaw na minsan ho, namamali ho tayo. Ako rin ho naman, hindi ho ako perpekto. Mas siguro mas madalas po na mas namamali ho ako kaysa sa inyo, 'di po ba? Gano'n ho 'yun. Wala hong perpekto na tao, wala hong perpekto na gobyerno, at wala hong perpekto na presidente tulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, tandaan niyo, ha? Oo, 'di ba? Tandaan niyo, eto, kung tayo magtutulungan, kung tayo ay magbabantay pare-parehas, mga kababayan, makikita natin kung sino talaga ang mga taong walang silbi sa bayan na nandiya-diyan at sumisipsip sa ating presidente. 'Di po ba? Oh, 'yun po 'yun, mga kababayan. Sige, eto na, tuloy natin. Kumilos tayo kung nasan tayo ngayon. 'Yan, Mayor ka, hmm, gawin mo kung anong pwede mong gawin. correct. Try to make the, change, try to effect change as best as you can. Teacher ka, do what you can. Businessman ka, pay your right taxes, do what you can. Siyempre mga kababayan, kahit na anong estado, kahit na anong meron kayo, kahit na kayo na ho yung pinakamayaman, kahit na ho kayo yung pinakamahirap, mga kababayan, meron po tayong obligasyon sa ating gobyerno, sa ating bansa, mga kababayan. Tandaan niyo yan. 'Di ba? Oo. Alice, amang ka. Oo, tama. Oo. Oo, God bless po sa inyo pong lahat. Ayun mga kababayan, Arnold Lopez, kung ikaw alam mo 'yan, Arnold Lopez, matagal ka na rito sa channel na 'to. Umpisa pa lang ng bakbakan dito, nandiya-diyan na kayo nila Ai Chang, Oh, pero kita mo yung mga dinanas natin na pangungutya, akala mo talaga mga tawagin tayo mga bobo, tanga, murahin tayo, gano'n, gano'n na lang. Pero ngayon ano kaya masasabi mga kababayan ng mga taong mga tumuligsa sa atin, kaya lang hindi ho, natatawa na lang ho ako sa mga nangyayari, pero totoo mga kababayan, ang hirap talagang magpaliwanag lalo na dito sa social media, aantayin mo talaga na dumating yung mga mabibigat na mga katotohanan, na mga magiging ebidensya. Mga kababayan, Oo, nandiyan na si Emmanuel Sandoval. DDS ako. Mahirap kasi boss na 'pag, sabi-sabi lang. Gusto ko pustahan na para may premyo sa uli. Ayan na nga, mga kababayan. Pero, gano'n pa man, mga kababayan, ang Pangulo naman, okey pa rin naman, masaya pa rin naman sa resulta dahil mas lamang pa rin naman yung alyansa. Pero kung sana nagawa lahat yung mga nais ng Pangulo at, mga bagay na dapat, para sa tao ay naibigay, na mga serbisyo, ay malamang ho mga kababayan, baka na-solid talaga natin yoong, yoong, 10 na-solid sana natin. Baka hindi ho umalis si Manang Imee sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos, gano'n po 'yan mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.